Listen, I am not the owner. I am not interesting. Because I saw a lot of problem behind. So many problem behind. And really complicated. So many complicated. Quite difficult. I just want to work just for working, taking care, save universe or taking care of my side if you want. That's it. That's I want to work. I am a happiness guy to work. Yes. I don't like to take anything from you. I don't like to take any money from you. I have enough money. I have my own business. I am only one listed company who has the beauty pageant. I have MGI. I have All Star. I have so many business. Yes, I have entertainment products. Yes, so many. I have MGI Beyond. A lot of artists. So many. I never loan anything. I never own money. I have never get any problem from the criminal or anything problem. No, I am a clean guy. Come to help, but don't bring me to scramble your problem. Okay? เราเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความเรื่องการยืมเงินเราเป็นคนมีฐานะเราเป็นคนมีเงินเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทเดียวที่มีเวทีนางงามอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นเราสะอาดเราเคลียร์นะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเรามาเพื่อทำงานคุณต้องไปเคลียร์กันเราเอง Thank you กิฟซ่าคุณต้องไปเคลียร์กันเราเองนะฮะ I like to work I have my freedom I have my own money I have a good team I have a good attitude I never took anything from others I stand by our feet I standing by our business I have much money enough so I am so much happy I don't want to touch any problem I don't want to get any effect from the problem if you have. At mga kapolitika, atin pong napanood itong CEO at founder ng Miss Grand International Organization na si Nawat Echara Grizzle dahil nag-explain na po siya, nagpaliwanag na siya ng kanyang panig dito sa namumuong sigalot ngayon agawan sa mga social media at mga website platform ng Miss Universe 2026 dahil papalapit na nga po yung competition at ngayon ay maingay, maugong yung mga usapin na nag-aagawan di umano kung sino yung mag-handle ng kanilang mga digital platform. So, usap-usapan kasi dito sa social media na yung iba ay gusto daw ng team ni Raul na sila yung may hawak nitong mga social media platform, tapos ang gusto naman nila Nawat kasi mataas nga yung kanyang ranggo dito sa Miss Universe ay sila yung mag-manage dito sa mga Facebook, sa YouTube at even doon sa website. Pero klinaro mga kapolitika ng Miss Universe na yung kanilang website ay yung missuniverse.com lang. Okay? At ngayon dahil sa mga sigalot na ito, dahil sa mga conflict at mga away-away dito sa Miss Universe, ang sabi ng ating mga netizen at ng mga Pinoy pageant fans ay dapat na lang daw mag-back out itong si Bea Milan Windorski dahil masasayang yung effort, masasayang yung kanyang pagod at panahon at yung mga resources dito sa kanyang laban dahil hindi pa nga nagsisimula yung competition mga kapolitika ay parang meron na di umanong namumuong tension dito sa mga CEO at dito sa mga head ng Miss Universe. Pero dito naman sa video mga kapolitika ay klinaro ni Nawat na hindi daw siya interesado sa Miss Universe na bilhin ito dahil marami daw problema at sabi niya meron na siyang Miss Grand International. Pero parang kabaliktaran ito doon sa kanyang pinost mga kapolitika sa social media dahil meron siyang pinost na nalulungkot daw siya dito para sa Miss Universe. So hindi natin alam kung ito nga lahat ng drama na ito ay kabaliktaran doon sa tunay na nangyari na gusto lang talaga nilang paingayin ang Miss Universe ngayon pa lang. At marahil ito yung reason kung bakit gumagawa ng drama itong Sinawat at Miss Universe. So nagsisimula na yung tension at nag-post po itong Sinawat dito sa kanyang social media account. Sa kanyang story mga kapolitika, sabi niya dito, after 20 years in pageant industry, today I feel truly sorry for everyone in the Miss Universe family and I'm deeply concerned about the future of Miss Universe. So ito yung kanyang post dito sa kanyang story kasi merong balita na meron na namang under the table na agreement itong controversial na CEO ng Miss Universe, itong si Raul Rucha. Sabi dito sa TikTok mga kapolitika, nabasa natin, behind the scenes, a significant transaction involving Raul Rucha, Legacy Holding Group USA and a Malaysian company has taken place concerning an agreement valued at $25 million. So napakalaking halaga na naman itong sangkot itong si Raul Rucha at isang kumpanya
na hindi pa nga nare-resolve yung mga previous na mga conflict, ito na naman at nakipag-deal na naman itong si Raul. Baka in exchange ito ng corona, hindi natin alam at hindi natin makumpirma mga kapolitika, pero nakipag-deal na naman di umano siya sa isang businessman or isang malaking kumpanya. At marahil baka ito yung tinutukoy ni Nawat dito sa kanyang post na nababahala siya sa kinabukasan or future ng Miss Universe. Dahil hindi pa nga na-resolve yung previous na mga conflict. According kay Chavit Singson, maraming pinagkakautangan ang Miss Universe at maraming mga liabilities. Heto na naman at meron namang bagong pinasok na deal itong si Raul Rucha. So, ibig sabihin is parang binabaon talaga sa lusak ng itong CEO na si Raul ang Miss Universe at pumapasok na naman siya sa deal mga kapolitika na hindi niya alam kung ano ang maging consequence. At marahil baka ito ay in exchange of a crown. Baka kapalit nito ay yung maging outcome ng Miss Universe. So narito yung context ng sinabi ni Nawat dito sa kanyang sa kanyang post sa video. Nawat Echaragricil, I am not the owner of Miss Universe. In a recent live stream, Nawat Echaragricil clarified that he is not the owner of Miss Universe and said he is not interested in owning the organization, emphasizing that he already has MGI and other businesses. He described himself as an investor and an administrator, with his main concern being protecting his reported 200 million baht investment in the organization. Nawat also questioned how the two owners can work together, saying the situation has been problematic since they took control. He stressed that he does not want Miss Universe ownership and warned that if the ongoing issues continue to involve him, he could step away from the administration. His remarks come amid growing questions and disputes surrounding the leadership and ownership of the Miss Universe organization. So, meron rin tayong nabasa mga kapolitika na ang Puerto Rico ay nagdidemand ng transparency dito sa maging resulta ng kompetisyon sa kailang bansa ngayong taon. So, we are hoping na yun ay masunod at mapatupad, mapa-implement ng bansang Puerto Rico, dahil kung itong si Raul ay pumasok na naman sa isang ipinagbabawal na transaction, ay malaking gulo na naman ito mga kapolitika dito sa kanilang gaganapin nga kompetisyon sa Puerto Rico sa Disyembre o sa Nobyembre mga kapolitika. Okay, so yun ang aking mga nakikita sa hinaharap dito ilang buwan bago magsimula ang Miss Universe para ngayong taon. So ang komento naman ng ating netizen dito sa post natin kahapon, na nababahala rin sila dito sa maging laban ni Bea Milan Windorski, dahil kung ganito ang sitwasyon ngayon ay tila ba nakakalungkot ito sa ating side, kasi ang sabi ay easy crown daw ito, easy win daw ito para kay Bea Milan, pero dahil sa mga kaganapan na hindi natin kontrolado ay masasayang ang effort mga kapolitika. Sabi dito, nako kung ganyan laging magulo ang Miss Universe, huwag nang magpadala ng candidates dyan. Siguradong kukunin nila yung bet nila 100%, pera-pera na lang yan. Kahit yung bet nyo na gusto manalo, wala kayong magagawa kung ayaw sa iyo. Hay nako, sayang lang ang effort ng Miss Philippines. Opinion ko lang, mag-back out na dapat ang Pilipinas dyan. So ito yung comment ng ating netizen na concerned rin siya dito sa sa Pilipinas at dapat na daw mag-back out at wag nang magpadala dito sa kompetisyon. So ang masasabi naman natin mga kapolitika ay alam naman natin na itong mga pageant competition na ito ay business, kasi hindi naman sila magpapagod dyan kung wala silang salapi na makukuha, wala silang pera na in return or magiging profit nila. So business ito at kumikita ang MUPH, ang Miss Universe Philippines. Kung kaya sa ayaw at sa gusto natin mga kapolitika ay talagang parang hindi malabo yun na hindi tayo magpapadala or walang edisyon ng MUPH, kasi nga business ito, kumikita sila. So regardless kung ayaw at sa gusto natin ay talagang ipupursige pa rin nila na may ipapadala ang Pilipinas. Okay, so kahit ano pa yung sitwasyon sa international organization, ang importante kasi sa kanila is parang kumita sila.
Okay, so ganun po yun mga kapolitika at tinatangkilik rin actually ng mga Pinoy ang Miss Universe kahit hanggang ngayon sa kasalukuyang sitwasyon ay mainit pa rin na tinatanggap ng mga Pinoy. So sana is one day ang mga Pinoy is lumipat na talaga dito sa Miss Grand International ng support para ma-realize rin ng Miss Universe na ito ay hindi na maganda, hindi na natin nagugustuhan yung mga nangyayari sa loob at labas ng organization. Okay, so yun ang aking masasabi at pag-reaksyon mga kapolitika. At dito naman sa side ni Nawat, hindi rin natin alam mga kritika ang totoong nangyayari kung talaga nga bang concern siya or baka pinapaingay niya lang ang beauty pageant competition sa Puerto Rico. Dahil nga meron rin siyang investment, so kinakailangan na at least is kumita yung kanyang ininvest dito sa Miss Universe. Okay, at yun ang ating pinaka-latest na update ngayon dito sa mundo ng beauty pageant dahil nagsalita na itong si Nawat. So kung ako ang tatanungin kung dapat na bang mag-back out itong si Bea Milan, I believe na ipurso pa rin niya mga kapolitika kasi sayang naman yung mga preparations niya at yung pagod, yung sacrifice at yung mga paghahanda nitong si Bea Milan. So ipurso niya pa rin whether manalo or matalo man siya doon sa kompetisyon sa Puerto Rico. So ano po mga kapolitika ang inyong masabi at mag-reaction? Dapat na bang mag-back out itong si Bea Milan dito matapos ang mga issue at kontrobersiya na ngayon ay nagsisimula na dito sa Miss Universe? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.